Yung project natin ngayon, will be replacing alternator of Corolla 1997 Toyota. This is XL, big body version, and yung ano niya, yung alternator niya is type 1, yung dalawang pin. Tsaka ito naman, ito yung line papuntang battery. Problem natin, nakabili tayo ng alternator. Yun, naikabit ko na. Itong alternator na nabili natin is ano siya, type 4. Papakita ko maya yung picture ng type 4. Ang kaibahan ng type 1 tsaka type 4 na alternator. Kasi dito, meron tayong dalawang pins, tsaka doon is meron tayong tatlong pins. Tsaka yung nagiging problem natin is yung wiring. So kanina ano tayo, kasi wala akong test light, tsaka wala rin akong ibang gamit kung paano siya i-test yung mga linya. But based on sa sa illustration, ito yung kadugtong dito, itong pin na to, yan ay papuntang fuse box. Ito yung fuse box, at ang ikinabit natin dyan itong blue and green. Ipagsama tong dalawa, ito yung middle tsaka yung sa kabila, this is number 1 doon sa coding nya. Tsaka yung number 3, ito naman yung direct doon sa dashboard. Itong red, ito yung line dito, connected dito papunta doon sa dashboard. Yan, pupunta na yan doon sa ilalim dito. So papasok na yan doon, dito papasok, papuntang dashboard. Tapos ito naman, itong pin na to dito natin ko-connect yung dalawa, itong green tsaka blue, which is ito yung papunta doon sa fuse box. So pinagsama na yung battery sense, yung nagbibigay ng signal doon sa dashboard na nagcha-charge yung battery. So ganito yung mangyayari guys sa loob ng sasakyan. So kasi nga disconnect ko siya. So ito yung makikita, yung sa fuel, sa engine oil, tsaka yung sa handbrake. Tsaka buti naman meron akong auxiliary na voltmeter dito. So sa ngayon, kasi na-disconnect siya, both hindi ko makita yung battery light indicator dito, hindi ko siya makita. So once may connect natin yun, unahin muna natin yung green tsaka red para matingnan natin kung nagcha-charge siya kapag kapaandarin natin. So tingnan natin. Okay guys, so ito, connect natin to. Ito yung papuntang dashboard dito sa portion na to. Dito yung sa L. Yan, pasok natin yan dyan. Tapos yung sa IG, yung sa number 2, papasok natin dito sa kabilang slot dito. Yan. Okay, warning lang, hindi to standard na procedure, delikado to, baka magkaroon ng mga sparks. So this is for quick illustration lang. Again hindi to yung standard na procedure kung paano mag kabit ng mga wirings. Delikado yan pagka mag-touch yung dalawang line na yan. So magkakaroon tayo ng spark. So ngayon, titingnan natin doon sa papandarin natin. Tingnan natin kung may charging ba, madidetect ba natin yung charging, tsaka makikita ba natin yung battery light indicator doon sa dashboard natin.
Tara, tingnan natin. Okay, so balik tayo dito sa loob ng sasakyan. So ngayon, meron na tayong battery light indicator dito, makikita natin. At gayon din, yung voltage natin sa ngayon is nasa around 12, ano yan, nasa mga 12.4 siguro. So try natin panda rin. Okay, so nandyan pa rin yung battery light indicator natin kasi na-connect na natin yung isang line. Pero kapag kaumandar na yung sasakyan, hindi na siya nawawala. Pero kung titingnan natin yung sa voltmeter ko dito, nag-increase naman yung voltage. Nasa 13 siguro, nasa mga 13 point, yun, roughly 13.4 na siya. So gumagana yung alternator natin, nagcha-charge sa battery. Kaso nga lang, yung problem is sa dashboard natin nakailaw pa rin yung battery light indicator. So ngayon, kakabit natin yung isang wire para malaman natin kung mawawala ba yung battery light indicator. So papatayin muna natin. Okay, so yun, bumaba naman. Okay, so nasa mga 13. Sige. Okay, so sa ngayon, ikakabit natin tong S na line. Ito yung battery sense na line. Ang function naman nito is kapag umandar na yung makina, syempre nagcha-charge yung alternator natin. Dapat kapag nag-charge na yung alternator doon sa battery, masisense ng system na may charge na pumapasok doon sa battery. Kaya dapat yung battery light indicator doon sa dashboard natin, dapat mamamatay yon. So ito yon, kasi kailangan niya makadetect ng signal na charging is ongoing doon sa battery. Again, warning, this is unsafe na connection. Anyway, later i-fix natin to, gagamitan natin ng shrinkable tube. Ito naman kasi nasa ano pa tayo trial and error stage tayo. So yun, natanggal pa. Kailangan din kasi natin ma-secure, medyo mahigpit. Again, we are trying to convert from type 1 to type 4 alternator. Yung stock na ito, yung luma, is 55 amperes. Ito naman yung nabili natin is 70 amperes na alternator. Kaya iba yung ano niya, magkaiba yung wiring niya. Okay, I think yan, mahigpit na yan. Okay, so yun yung naging connection natin. Again, pinagsama natin yung number 2 tsaka number 1, and yung number 3 yung sa kabilang line. Okay, so tara, tingnan natin kung may improvement doon sa dashboard natin. Okay, dito tayo ulit. So ayan, yun, so nandyan pa rin yung battery light indicator natin, tsaka yung sa engine oil, tsaka yung sa handbrake natin. Tapos yung battery, so ngayon yung gauge reading niya is nasa less than 12.6. Okay, so tingnan natin, try natin pandarin. Ayun, gumana. So yun, naka-charge na siya, nawala na yung indicator ng engine, indicator ng battery nawala na, and check natin, yan, charging naman siya. So nasa sa ngayon nasa sa mga 13.4 pa rin. So yan guys, I think gumana naman yung conversion natin from type 1 na alternator wiring, ginawa nating type 4 kasi yung nabili natin na alternator is type 4. So I hope nakatulong to guys.
Doon sa mga may alternator connection na type 1 na i-convert papuntang type 4. So ayan guys, magagamit ko na ulit yung pamana ng aking tatay. Yun, Corolla, pero naka naka Mitsubishi yung horn. So ito guys, para secure ang ating wiring, kailangan natin na lagyan ng shrinkable tube. So tatanggalin natin yung mga temporary connections natin, pero para makasiguro tayo na safety yung mga gagalawin natin mga wires doon, disengage muna natin yung ating positive terminal. Ito naman yung gamit ko guys, para hindi ko na kailangan tanggalin palagi pagka may kakalikutin ako sa sasakyan. So ito yung ginamit ko. So ayan, naka-disengage na yung terminals nya. So yan. Sige, so maglalagay tayo ng shrinkable tube dun sa mga wiring natin. Okay, so ito, dito muna tayo gagalaw. Careful lang tayo kasi wala tayong wire stripper, hindi tayo nakahiram doon sa office. So ito muna, so dahan-dahan lang, make sure na hindi maputol yung mga wire sa ilalim. Pero sa standard, mas maganda kapag may wire stripper tayo. So ngayon wala so ito lang muna yung gagamitin natin. Okay, so maglalagay tayo ng kasi wala akong available na 2mm na ubusan na, so ito 3mm na shrinkable tube yung gagamitin natin. Medyo mas malaki din kasi naman tong wire dito, yung wire sa ano natin, sa ano ba to, ito mas malaki din kasi itong wire dito sa mas malaki itong wire dito sa ano natin, alternator. Ayan, higpitan lang. Tapos yung shrinkable tube, medyo mahigpit nga, mas malaki pa yung wires, may bukol. Yun, kasya lang pala, sakto-sakto yung 3mm na shrinkable tube yung available. Ayun. Okay, meron tayong nakahiram tayo kay bossing. Pwede naman lighter gagamitin dito, pero meron tayong hair blower, nakahiram tayo kay Mrs. So yan, okay na yan. Okay, so yun, tsaka sa kabila. Okay, sa kabilang wires, ito naman. Okay, medyo magulo na to guys. Ang daming naikabit na mga wires. Yung papunta sa yun, may papuntang ano pa, may papuntang air cleaner pa, tsaka may papuntang pabalik dun sa
fuse box. Tsaka itong isa, okay, papunta, okay, ito yung naputol. Anyway, sige, basta guys, ito lang yung yung itong dalawa, para malinis kailangan natin lagyan ng sinkable tube. Di ko na ipapakita guys, basta ito lang yun, yung isang wire doon sa type 1 na connection ng alternator. Itong blue tsaka green, itong dalawa, dito ko na kakabit. At sa mga subscribers natin, salamat. Again, this is Service You, giving you bits of random learning bites. God bless.